O dakilang Diyos, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na nagbigay buhay sa iyong mga anak. Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. Diyos na nangako, nakakalinga sa amin, tutulong sapagkat ikaw ang lumikha sa amin. Pinangako mo hanggang sa pagtanda at pagputi ng aming mga buhok. Kayo pong magpapala sa aming lahat. Father God, sa umaga po ito, tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon, sa iyong paanan. Pagpalain mo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin. Nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, O God, ang mangusap sa bawat isa. Bigyan mo kami ng dalisay na puso, malinis na kaisipan, at anumang karumihan, Panginoon, ang nagamit sa buhay namin para kami makagawa ng kasalanan sa iyo. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Lalo na po mga labi namin ngayong umaga na gagamitin namin sa pag-aawitan ng papurit pagsamba. Pakalinisin mo po mga labing ito, O Diyos. At patawad po kung kami nakapagsalita na hindi karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Father God, panalangin po namin ang lugar ito, Panginoon. Lukuban mo na yung kapangyarihan, O God. Ang Banal na Espiritu ang maghari sa lugar na ito at sa lahat na makakasama namin sa online service, Panginoon. Touch their hearts, O Lord. Nawa ang bawat isa, O Diyos, ay magkaroon po ng kauhawan sa iyong presensya. Magkaroon po kami ng kagutuman sa iyong pananalita, sa iyong salita, O Diyos. Nawa ang salita ng Diyos na aming pagsasaluhan ngayong umaga. Kayo pong magpala, O God, sa labi na iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, to deliver your message this morning. At sa mga nasa online, Panginoon, alam po namin, kayo pong magbi-minister sa aming lahat. I-cover mo po, O Diyos, na yung precious blood ang yung lingkod at babaan mo siya ng double portion of anointing in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ganoon din po ang aming buong music team, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na maitaas po sa pinakamataas na level ng pag-aawitan. Nawa, O Diyos, tanggapin mo ang aming papurit pagsamba ngayong umaga. Wala kaming nais iparangalan sa oras na ito, kundi ikaw lamang, dakilang Diyos, O God. Salamat din po sa aming mga mahal na kapatiran, ang buong body of Christ na nagdadaos ng gawain, O God, sa buong araw na ito, Lord. I-bless mo po, O God, ang mga lingkod ng Diyos. Bless all our ROG churches, affiliated and daughter church ng ROG. Pagpalain niyo po sa panguna namin Bishop Chito and Pastor Rachel. In the name of Jesus, continue to use them for the expansion of your kingdom. Dalangin din po namin ang lahat ng lingkod ng Diyos na manggagawa sa ROG Revival Church. Pastors, leaders, workers, at ang lahat ng member ng congregation, Panginoon, ng aming iglesia, kayo pong mag-bless in Jesus' name, O God. Para salamat po ng maraming-marami na ang mga anak mo'y pinagsama-sama mo upang kami sama-sama nagkakaisa ang pananampalataya, puso at isip na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tinataas namin sa panalangin ang mahal naming bansang Pilipinas. Let the prophetic destiny for our nation come to pass in the name of Jesus and forgive the sins of our nation. Patawarin mo pong lahat ng kasalanan na umiiral sa aming bansang Pilipinas. Bless our beloved President, ang mahal namin Pangulo, tinataas namin sa iyo. Naniniwala kami na siyang niluklok mong tagapanguna ng aming bayan dahil bibigyan mo siya ng kapangyarihan, talino at karunungan na pangunahan ng bansang ito na may banal na takot sa iyo, O Diyos. At ang lahat na namumuno sa aming bayang Pilipinas hanggang sa pinakamataas at pinakamababa sa mga barangay, Panginoon, lalo na po ang parating na election, pinapanalangin po namin, let your will be done sa lahat ng barangay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nawa magkaroon po ng kapayapaan ang aming bayang minamahal. Kayo lamang, O Diyos, ang kailangan ng aming bansa. Kayo lamang ang maghahari sa aming mahal na bansang Pilipinas. Salamat po sa oras na ito. Ang mga puso namin, O Diyos, alam po namin ito ang mahalaga sa iyo. Nakatingin ka sa aming puso, hindi sa aming panlabas na anyo. Dalisayan mo, Ama, ang pusong ito. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name, everybody shout, Amen! 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 Hallelujah! Palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sino po naniniwala na kasakasama po niya ang Diyos? Amen! Amen! Yes, kasama po natin ang Diyos sa bawat araw, sa bawat buhay. Kaya sabihin mo po sa iyong kapatid, sa iyong katabi, focus tayo kay Lord.
Amen. Focus tayo kay Lord. Focus po tayo kay Lord. At sabi nga po ng ating mahal na pastora, lagi po niyang pinapaalala sa amin. Sabi niya, honor the Sabbath day to make it holy. Kaya lagi po nating o-honor yung Sabbath day. Bigyan po natin ng oras ang ating Panginoon na pasalamatan, sambahin at purihin po. Amen? Hallelujah! Kaya tayo po ay umawit, sumayaw, umindak po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kasama natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakasa, di ako makakansa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakanta, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Kasama natin ang Yes, Diyos. Lord. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay nga kasama ka po namin. Ayan. Hallelujah, hallelujah. Napakasaya umawit sa ating Panginoon. Talo po natin yung mga nagsusumba. Amen? Hallelujah. Dahil yung ginagawa po natin ay para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, wala ka pong katulad, Panginoon. Patuloy po kami na sasamba sa iyo, Panginoon. Walang hanggan na sa pagsasamba, Panginoon. Nais po namin, Father God, na maranasan ka, yung pagkilos mo, Panginoon, ay patuloy po na mararanasan namin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I-bless niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, na ikaw ang inuna sa araw na ito. In Jesus' name. Bless them, Lord. Blessing upon blessings. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Come on, church, ating awitin sa ating Panginoon ito ng buong puso. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Napakabuti mo sa akin. Salamat
At salamat po, Lord God. Kami ay tagapagmana mo. God, thank you so much, Father God. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. A blessed Sunday morning sa lahat po ng narito. Good morning po! A blessed Sunday din po sa lahat ng magjo-join sa aming online. Ang lahat po ng nasa online ngayong oras na to, panalangin po namin na ang gawain po ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Amen po. Praise God. Sige po, handa na po ba tayong kumain naman ng pagkain pang spiritual? Sino po nag-agahan? Ayan. Kahit wala po kayo agahan, lalakas po kayo. Hindi, kanina po, nakikipag-usap ako sa Holy Spirit. Kasi hindi ko po alam paano ko siya introduce nang alam ko pong mafe-feel niya ang Holy Spirit na talagang pinili siya ngayong umaga. It's an honor for me. Introduce siya sa inyo. Siya po isang Bible school teacher sa King's College. Ang main po ay sa Singapore. Let's welcome Pastora Nichelle. Palakpakan po natin ng Diyos sa kanyang buhay. Ay, glory to God. Amen. Naiyak naman ako sa tawa. Kasi ang unang sabi niya, babait na ako. Ang unang nag-amen, asawa ko. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa ginawa niyo sa aming buhay, O God. Lord, we ask you, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon, O God. Ngayong umaga, O Diyos. Kay Lord ang humipo sa bawat puso ng narito, Panginoon. Lord, even, Panginoon, yung aming technical aspect, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, O God. Nawa maging maayos po ito, O Lord. Hallelujah. Sarabashikirayandarabashakara. Samahan niyo po ko, Panginoon. Let the presence of the Holy Spirit be upon us this morning, O God. Thank you, Jesus. We just give back to you all the praises and glory, O God. Amen. Our title po natin ngayon is Ordained for Greatness. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay ordained ni Lord for greatness? Ang destiny natin is for greatness. Amen po ba? Yun pong itatak natin sa isipan natin ngayon, ha? Nawa po ang bawat isa sa atin, kung makarinig man tayo ng pangit sa kapwa natin, do not be defined kung ano kayo dinidefine ng mga tao. But tingnan nyo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay nyo. Amen po? Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, sabi niya po, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for evil, to give you hope and future." Di po ba? Sabi niya, alam ko, ang plano ng Diyos sa atin is, para sa ating kabutihan. Hindi para sa ating ikasasama. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Amen po ba? Napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. We are ordained for greatness. Every soul is ordained for greatness. Ang bawat kaluluwa ay ordained ni Lord for greatness. Pag sinabi mong ordained, you are appointed, you are anointed. Diba? You are destined to be great in the eyes of God. Alam niyo po nung si Adam and Eve, sa Genesis, ang sabi sa kanya ni Lord, pamahalaan mo, diba? Take dominion over all my creations. So tayong human being, we are supposed to be the steward. Tayo po yung tagapangalaga ng lahat ng nilikha ng Diyos dito. Yun po yung destiny natin. Steward. Tagapangalaga. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Yung Eden po kasi is just a part of the whole earth.
ang buong mundo ay hindi siya Eden. Isang bahagi lang siya. Kaya nga di ba nung nagkasala si Adam and Eve, pinalaya sila. And now, we are outside Eden. But, ito na doon tayo sa but, no? Alam nyo ba nung si Jesus Christ ay namatay, pinanganak dito sa lupa, namatay, pinako sa krus para sa ating kasalanan, para tayo ay iligtas. There is a chance for all of us na ma-experience yung heaven here on earth. Amen po ba? Yung sinasabi ng Diyos na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ngayon na, pwede natin siyang maranasan. Eden, na dati pinalayas doon, because of the Lord Jesus Christ, pwede nating maranasan now na. Ngayon na po, pwede nating, glory to God, hallelujah. Pwede natin siyang maranasan ngayon pa lang. Next slide, please. Sabi ko nga, every soul is ordained for greatness. Kasi nais ng Diyos na we should reflect the image. We should reflect yung Father's glory. Yung kaluwalhatian ng Diyos magre-reflect sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Tayo po ay nilikha ng Diyos to reflect the glory of God dito sa lupa at kung saan man tayo dalhin. We should reflect. Yan po talaga yung nais ng Diyos. Kaya we are ordained for greatness. Imagine mo sa laki ng mundo na to, ikaw yung nag-iisang spot dyan. Sa laki ng mundo na yon, ikaw nag-iisa dyan. Oo, it's all about you, but you are not what is all about. Ay, nalito naman ako. Ano ba yun? Diba? Sabi, oo, tungkol yun sa'yo. It's all about you. Pero, you are not what is all about. Kasi, tayo ay bahagi lamang ng isang pangkalahatan. Amen po ba? May plano ang Diyos sa buhay mo, may plano ang Diyos sa buhay ko, pero hindi lahat tungkol sa atin. Because isang bahagi lamang tayo doon sa plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo mismo na mga tao, makita natin yung ating identity according to the image of God. Not on the basis na dinidikta sa atin ng tao. Not on the basis kung paano tayo ginajudge ng tao. Kasi di ba minsan, tayo mismo, not all the time, we are not perfect, di ba? Nagkakamali tayo. Ngayon, i-judge ka na tao. Alam mo yung bata na yan, ang tamad-tamad niyan. Alam mo yung bata na yan, ang hina-hina niyan sa klase. Alam mo yung bata na yan, ang tali-talino niya. Alam mo yung bata niya, smart kid yan. Alam mo yan si sister, alam mo yan, laman ng ano yan. Alam mo yun, minsan lahat ng negatibo, sa iba naman lahat positibo. Salamat kung ang nakamark sa atin is positive tayo, di ba? Paano kung yung naimarka sa atin is negative? Madedefine ka na ba lang yun? Dahil sa yun yung dinefine sa yun ng tao? No. You are destined for greatness. And it's not based on what the people say about you. But we should solely base it on what God says about us. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Anak, you are created according to my image. According to the image of God. Alam mo minsan,
Sabi nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. So next slide please. Nakikita mo yung aso na yan? Alam mo, sabi niya, mayroon diyang maliit, it's not your fault. It's your default. Hindi naman kasalanan ng aso niya na pinanganak siya na may mga tinik-tinik yung kanyang mukha. Sabi niya, I was just being friendly to you. Gusto kong maging friendly sa'yo, kaya lang, kung hahalikan kita, lalapit ako sa'yo, matatakot ka kasi puro tunik yung mukha ko. Hindi ko siya kasalanan. It's not my fault, but it's my default. Ganon ako ginawa ng Diyos. Pero may purpose ang Diyos kung bakit may ganyang tao. Di po ba? Magtataka ka. Ito si sister, sobrang madaldal. Ang ingay-ingay talaga. Pero, minsan pag sobrang tahimik ang buhay, hahanapin mo rin kaming madadaldal. Amen po ba? Kaya, alam mo, may pambalanse si Lord. Okay? Kaya, minsan din naman isipin mo, yung sobrang bait na tao, sabi ni Pastora, sobrang low pitch, sobrang low pitch. Pero alam mo, minsan, pag sobra ka ding madamdamin, kunting left the group, hindi rin maganda. Diba? Kasi life talaga is a struggle. Life is a journey na dapat pagtagumpayan natin. Pero wag nating sisihin kung ako ay high pitch at si ganito ay low pitch. Kasi hindi namin kasalanan yun, hindi niya kasalanan yun. The Lord created him or her to be that way. God has His own purpose. Di ba? Kaya dapat unawain natin yung bawat isa. Amen po ba? So nakita nyo na, naunawaan nyo na ba siya? Gusto niya man na lumapit sa inyo at ihag kayo at halik-halikan kayo. Pero may tinik yung kanyang mukha. Masasaktan kayo. It's not His fault, but it's His default. Amen po ba? Next slide please. Ayan. Nakita nyo pa yan? Ayan. Sa tingin nyo, eto ngayon si porcupines, ang default niya is to run, tumakbo. Punong-puno siya ng tinik. Samantalang ito naman na isa, itong tiger, leopard's default is to hunt para lapain. Kaya lang, may tinik siya. Diba? So nakita mo yung design ng Diyos? Yung isa gustong kumangain ng tao, ako kaya yun? Di naman siguro. Di naman. Pero ganun tayo, may mga tao na sa tingin natin, ang tapang, grabe. Yung isa naman, ang gusto niya tumakbo, pero alam mo, punong-puno siya ng tinik. So hindi siya, lalapit pa lang yung tao, kung sino man sa kanya, parang takot na kaagad kasi nga, puno na siya ng tinik. Paano na makakalapit? Nakakatakot na. Takot ba kayo sa akin? Nawa, hindi na kayo matakot sa akin. It's not my fault. It's my default. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na parang, unawain nyo na lang ako kasi ganyan ako. May kanya-kanya tayong paraan para baguhin ng Diyos. Amen po ba? Next slide, please. So, sa kabila ng lahat, iba-iba man yung pag-uugali natin. What makes us special in the eyes of God? What makes you stand out and make you different from the others? Nakikita ng Diyos yung kagandahan mo. You are special to God because you are created according to the image of God. Hindi ka man, alam mo yun, kaya we should appreciate each other, even yung ating kapangitan. Kasi may purpose si Lord kung bakit niyang ginawa. Sabi nga ni Pastora, alam mo minsan yung, may katapangan kasi minsan na nagagamit sa tama naman. Amen po ba? Yung sobra din na shyness, hindi ka makapagsalita, kailangan mong magsalita at hindi mo nagamit, disadvantage din yun sa'yo. Hindi mo kasi maitayo yung katotohanan eh. Hindi mo maipanindigan yung katotohanan because nako-compromise ka. Hindi ka makapag-say no.
Pero si matapang, pag sinabi niya, hindi pwede. She can stand kung ano yung prinsipyo niya. She will not compromise. He will not compromise. So nakita niyo yung there is goodness in it, pero meron din kapangitan. But let's balance everything. Use it all. Whatever we do, do it for the glory of God. Amen. May mga bagay, sige, next slide please. May mga bagay na, alam mo, minsan astigin ang dating. Di ba? Yung paganyan pa lang, ginajudge ka na ng tao. Tingnan mo yan. Napaka-astig, ang yabang. Kala mo kung sino. Nakaganyan pa lang ang itsura, ha? Na-predefine ka na ng tao. Meron naman pag tumayo, nakaganyan. Di ba? Nakapamaywang ng dalawang pamaywang. Di ba may kanya-kanya tayong relax mode. Di ba? May kanya-kanya tayo. Pero nga, it's not His fault. It's His default. Ganon sa ginawa ng Diyos eh. Meron naman taong ganyan ang ganyan. Di ba? Oo. Di ba? Pero, ang haba naman ng hair ng to? Di ba? So, ginajudge na tayo ng tao. Minsan pag super mahilig kang tumawa ng malakas, ano ba yan? Parang naman, minsan lalo pag babae, parang naman ang harot naman nito. Pero alam mo, masaya ka lang talaga eh. Di ba? Ganun ka. It's not your fault. It's your default. Sabi ni Sister Marlene, siya daw yun. Sobrang expressive. Ay, parang ako din yun. So, nakuha niyo po, please, hayaan po natin na maunawain natin yung bawat isa sa atin kasi ganun tayo gift-create ng Diyos. May purpose si Lord kung bakit. Next picture, please. Yan. Minsan sa church, nagtatalo-talo tayo. Sasabihin natin, hindi. Circle yan. Sabi nung isa, hindi, square nga yan eh. Hindi nga, circle nga. Sabi nung isa, hindi nga, square nga yan eh. Diba? Minsan may pinagtatalunan tayo. Alam mo, dapat ito yung maganda eh. Sabi nung, hindi, ito talaga yung maganda. Because we are looking at it at different perspective. Dito siya sa angulo na to, at ito ka naman dito sa angulo na to. So, hindi kayo ngayon mag-meet. So, nakita niyo na po. Sometimes, nating tingnan, iput yung shoes natin dun sa kabila para maunawaan natin yung kanyang desisyon, bakit ganon. And yung kabila naman, ilagay mo naman yung desisyon mo, yung sarili mo dun sa shoes ng isa para maunawaan mo, bakit kaya ganon siya mag-isip. Diba? Yung thinking niya, bakit ganon? Alam mo yan si sister, parang ang kitid ng utak. Diba? Minsan gagananin mo pa. Hindi mo maunawaan because hindi mo alam kung ano yung pinagdaraanan nung time yun. Diba? Meron pala siyang struggle na hinaharap. Alam mo kami ni Pastor, ganyan kami madalas. Yung extremity namin, pero nung natutunan ko po ito, minsan natatawa na lang kami sa sarili namin kasi extreme nga po kami eh. Minsan sasabihin ko, Paps, pwede bang gawin mo to? Ano ba yan? Baka gawin na ganun siya kaagad. Reklamo kaagad. Hindi niya try talaga magrereklamo kaagad siya. Kasi siya, ang modality kasi niya is methodomy. Later on, matatakin. Very organized siya. Nakapangasawa siya ng... So alam mo na, ayoko nang sabihin. There's power in our tongue. So, pag nakita mo yung damitan niya, align talaga siya. Sobra yung damit niya. Naka-align siya sobra. Pag nakita mo yung damitan ko, tapos, matutupi ko lang yan. After ng ilang buwan. So nakita niyo po yung kaibahan namin dalawa. So kung hindi kami mag-uunawan sa isa't isa, talagang sasabog talaga kami sa bahay. So nung makita kayo, ay magkaiba pala kami talaga ng anggulo na nakikita. Siya po super haba yung kanyang pasensya. Ako, pag nagsalita ako, makinig ka, una. Pag hindi pa rin siya nakinig, dalawa. Pero yung, alam mo, yung utak ko niyan, gumagano na kaagad dyan. Pag pangatlo na, Kasi dapat sabi ko, alam mo, gusto ko rin magsalita po talaga ng kasinlambing nyo. Di ba yung mga Ilonggo, sobrang lambing nila. Gusto ko rin magsalita ng ganun eh.
Pero it's not my fault. It's my default. Hindi ako ginawa ng Diyos na maging malambing sobra. Minsan tinry kong maging sweet. Parang maraming nagalit lalo. Promise! Alam mo, ang pangalan ko, Neziel, di ba? Sabi ng professor ko sa MA pala, ang hirap naman sabihin ng pangalan mo, palitan natin ng nice. Nung sinabi ng nice, ganda yun ah. Sige, payag ako. Nung sinabi ko sa asawa ko, ay, sige, na-born again na yung pati pangalan mo. Glory to God. Ang unang natuwa yung asawa ko. Kasi every time natatawagin akong nice, kinakailan, magpakabait ako. Anyway, sige, next slide please. So pinakikita ko lang po yung kaibahan natin sa isa't isa para tayo po ay mag-unawahan, sa halip na po tayo ay magbatuhan. Amen po ba? Sabi po dito, it's all about you, but you are not what it's all about. So, we need to find ourselves. Hanapin natin, itong picture nito, di ba, Finding Nemo. We need to find ourselves. Sino ba tayo? Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Amen po ba? At paano tayo gagamitin ng Diyos sa kanyang kaharian? O sige, next slide please. Okay? So, yun nga. Kung yung puti na yan ay ikaw, isa ka lang na dot sa kabuuhan ng plano ng Diyos. Pero kahit na dot ka lang dyan, you can make a difference. Amen po ba? And as a corporate, tayong church na to, pag pinasama-sama yung dot na yan, yung individual na yan, collectively, na binago ng Diyos, the more we can make a difference. And we can make this place like Eden, katulad ng Garden ng Eden. Perfect, the dwelling place of God. Amen po ba? Yun yung ating we are ordained for greatness. Nais ng Diyos na maging kabahagi tayo in turning this earth into Eden. Kaya sabi ng Panginoon, go and multiply, subdue the earth. Kasi tayong mananampalataya, mag-multiply tayo at gawin natin ang buong mundo like Eden. Amen po ba? That's the plan of God in our lives. Why not, di ba? Why not magpagamit sa Diyos? Be yourselves. Alam niyo po, kasi kung maggagaya tayo sa iba, may nagmamay-ari na niyan. Kinreate ka ni Lord nang ikaw yan. But we need to understand each other. Lawakan natin yung pangunawa sa isa't isa. Instead of tayo ay magbatuhan. Bakit naman ganyan si sister? Bakit naman ganyan si brother? Parating late. Di ba? Ikaw naman na late. Ay, sa susunod din ako malilate. Siyempre, we need to catch up naman. Kung ano yung mabuti, we try to make it beautiful for the glory of God. Next slide, please. So yan, unpack to impact. Di ba? So, isipin mo yan kung lahat na tayo binago ng Diyos. Naiintindihan natin, nauunawaan natin yung bawat isa. Kaya na nating lumipad. Di ba? Nang mas malakas, mas mataas. Kaya natin nagagawa, magtataka kayo, 4 years. Ay, magiging 5 churches na tayo. Sa tingin mo, kaya lang yan ni Pastora kung hindi tayo gagamitin ng Diyos? Ikaw ay kabahagi ng mas malaki plano ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mag-iwanan. You are part of it. I am part of it. Do your part. Kahit sabihin mo minsan, ay nako, may mga, kasi lahat naman tayo may pangit talaga eh. Pero alam mo yung pangit na yan, gagamitin pa rin ni Lord para maging maganda. Next, please. So, nakita na ano yung aking, yung archetype, yung parang, yung mismong ikaw, ano ka? So next, di ba, may sarili tayong identity. Hindi ka pwedeng duplicate ni ganito.
Ikaw yun eh. Create ka ni Lord ng unique. Sabi dito, you need to be 100% you. Kung ikaw ay durian, magpaka-durian ka. Kung ikaw ay papaya, magkakapapapaya ka. Kung ikaw ay grapes, makita sa'yo na grapes ka. Huwag mong gawin na ikaw ay grapes at maging papaya. Kasi hindi ka ginawa ng Diyos na papaya, pero ikaw ay isang grapes. Sabi niya, you need to be 100% you, so I can be 100% me. Diba? If we try to understand each other in good times and bad times, diba? Diba? Ang sarap, diba? Diba? What our friends are for. Ayoko lang kantahin, baka gayahin pa ako ni Pastor eh. Okay, next slide please. Oh, sabi niya. Sabi dito, nakikita mo niyo po yan, ito po ay snowy owl. Si snowy owl, mayroon siyang, kaya niyang makahuli ng 2,000 to 4,000 rats a year na daga sa isang taon. Yan yung kanyang karakteristik. Kaya niyang 2,000 to 4,000 na daga na hulihin. Ito naman, si goose, kaya niyang lumipad ng 1,500 miles a day. Nakita mo yung uniqueness na kineate ni Lord. Pero lahat yan, mga ibon. Para tayo, lahat din mga tao, pero iba-iba tayo. Winard nito. Ito naman pong isa, siya po ay isang hummingbird. Kaya niyang makaplap ng wings niya ng 1,800 times per minute. Oh, ako, ilang minutes pwedeng magsalita sa isang minuto? Baka magalit kayo sa akin. Pero huwag kayong magalit. It's not my fault. It's my default. May pakinabang yun. Tingnan nyo ngayon, magsalita ako dito. Kung hindi ako madaldal, edi. Nag-justify pa no? Pero yun nga, gagamitin lang natin sa tama. So next slide please. Pero mayroon akong bad news. Pero at the same time, may good news pa rin ako. Sige, abangan nga natin yun. Ano kaya yung bad news and good news? Next slide, please. Okay, alam nyo ba that you can be fired in your job, but you can never be fired sa inyong gift na binigay ni Lord. Amen? Pwede tayong, you're fired, sabi ng employer mo, pero yung gift na binigay sa'yo ni Lord, hindi ka pwedeng ma-fire doon. Kasi ikaw yun. Nag-iisang Julien. Nag-iisang angel. Diba? Ikaw yun. Kinreate ka ni Lord na may ganyang talento. Next slide, please. Sabi niya, the iron is not the man. Siguro pwede siyang maging Iron Man. Panlabas, no? Pero yung inner niya, yun yung mas mahalaga. Ano siya sa loob niya? Pwede kasing mawala yung, kung yan man yung kanyang hanap buhay, pwedeng mawala yun eh. Pero the real you, kung how the Lord wired you, kaya mong maging great. You are ordained for greatness. Tandaan mo yan. Do not be defined what people says about you. Because ang plano ng Diyos sa buhay mo, you are destined for greatness. You are ordained for greatness. Next. Sabi dito sa Psalms 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. You know, ikaw mismo ay gift ng Panginoon dito sa mundo na to. God gift is you. Ikaw mismo yon. You are God's gift in this universe. Mahalaga ka sa Diyos. Next, please. Kaya wag mong sabihin yung sarili mo na, ano lang ako eh. May halaga ka sa Diyos. Sabi po dito sa Romans 12, verse 6 to 8, sabi po diyan, having gifts that differ according to the grace
given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to your faith. If service, in serving. So kung ang gift natin ay prophecy, gamitin natin siya in proportion to our faith. Kapag ang gift sa atin ni Lord is service, gamitin natin siya in serving. Ano po yan Romans 12:6-8. Kapag ang gift sa atin ni Lord, the one who teaches is teaching, gamitin natin siya sa pagtuturo. Kapag ang gift sa atin ni Lord is to exhort, gamitin natin siya para mag-exhort, di ba? To enable ng ibang tao, ma-inspire yung ibang tao. Kapag ang gift sa atin ni Lord is giving, to contribute, magbigay tayo sa Diyos. Lahat po yan, kailangan. With generosity. Kapag ang binigay sa atin ni Lord is the gift of leadership, you are wired by the Lord. Nilikha ka ng Diyos to lead. You lead. Allow yourself. Magamit ka with zeal. Diba? The one who does acts of mercy with cheerfulness. Yun naman na maawain. Sabi niya, with cheerfulness. May kagalakan tayong ma-express. Yun. So next. Next slide please. Yan yung gift of the Father to the humanity. So makita natin winard tayo ni Lord. With a unique DNA. Each of us. Kaya di ba pag kayo, di ba? Pag gustong malaman, kunyari hindi alam. Kaninong anak yan? Hindi malaman kung sino yung tatay. I-DNA test mo yan. Makikita siya. Kasi uniquely tayo ginawa ng Diyos. We can flourish. Kaya nating mapakita yung greatness in us because we are uniquely created by the Lord. We have our own distinct flavor. Even how we interact in this world, kung paano tayo makihalubilo, distinct yun, ikaw yun. Yung tawa ni Julian, mamimiss nyo yan. Sa kanya lang yan. Diba? The way siyang kumilos, yung kasigaan ni ganito, siya lang yun. Mamimiss nyo din yan. Because the Lord wired us to be like that. But how are we going to use it in His kingdom? Next please. Paano natin siya gagamitin? Alam nyo, sabi dito, sin or envy is in the middle of business. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong ginagawa po, di ba? I-time nyo ko Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong function dito sa mundo. May inassign tayo si Lord. It doesn't mean na business na magnenegosyo ka or trading. Ibig sabihin, mayroon tayong task na naka-assign sa atin. Pero kapag yan ay napangunahan ng envy, kinainggitan mo yung ginagawa ni Kuya. Kasi gusto mo katulad siya, kasi nagsa-shine siya bilang siya yun Huwag natin kainggitan. Kasi siya yun. The Lord has other plans for you. May ibang gift na binigay sa iyo si Lord. Diba? Kung si Nanay Elsie, sa pagiging mana niya, talagang kita mo naman ang sipag niya sa pagluto. Papuntahin mo ako ng kusina kung anong magagawa ko dyan. Alam niyo po, nung pumunta po ako ng Thailand, alam kong ino-observe talaga ako. Kasi beforehand, alam na nila na na hindi talaga ako organized. Kasi nag-undergo na po kami ng modality ni Pastor Fernan. Na-diagnose kaming dalawa dyan. So nakakatuwa po, pagdating ko doon, nasa mall po kami, tapos binilal ako ng bag. Tapos, ang dami ko kasing bit-bit na mga bag pa na ganyan. So kinakailangan i-shoot ko yan doon para ayan yung bag na yan, Pastor, ayan yung binili sa akin. Tapos, yung isang plastic doon, kinakailangan ko siyang tanggalin sa plastic para mas naka-arrange siya ng maayos. Kasi yung plastic na pinalagyan ko, ang ginawa ko po, pak, yung tupi lang na, basta ganun. Nakita ako nung
isang kasama ko, ang gift niya kasi po talaga is metadidomi. Siya yung very organized. Pareha sila ng modality ni Pastor. Alam mo, ginawa niya, kinuha niya yun sa bag ko, tapos nakangiti sa akin. Kinuha yung plastic. Ayan, parang pinaplansya ng kamay niya, tinupi ng maayos. Sa kanya po sinuktok ng maayos dun sa bag ko. Tapos ako nakangiti lang. Ay, sa online, binubuking ko lang yung sarili ko. Pero that's me. It's not my fault. It's my default. Pero natatawa lang po ako. Pero ang nagugustuhan ko lang po doon, natatanggap nila ako kung sino ako. Di ba ba? Kasi nga, she's that way. Nakakatawa lang. Masaya lang na ganun. So, comment po namin doon, tatanungin ako, you know what's his modality? You know what is her modality? Kasi po, lahat po kami doon, first time na nagkita-kita. Siyempre, maliban sila na mga taga Singapore. Pero the rest, first time po namin nagkita. So, hindi nila alam yung ugali ko. Na, hindi rin nila alam. hindi ko rin alam yung mga ugali nila, di ba? So, being Filipino, although, alam naman natin, madali naman tayong maki-adjust. Pero doon ko nakita, sabi ko, Lord, pwede ba ako sa mission? Pagkain pa lang nung pagkain. Ay, ano ba to? Lasang insekto ang panlasa ko. Tapos sa susunod na order ko po, tininan ko kung ano yung lasang insekto doon. Kakalamihan ng pagkain, ganun siya. Pero masarap naman siya. Pero talagang mayroong isang ingredients doon na dahon na hindi ko gusto. Next time, ito yung order ko, no parsley, no basil. So, alam na nila ngayon. So, pag every time mag-order ako, no parsley, no basil. Kasi yun po yung parang, ang dami nilang ganong sahog. Hindi kaya ng panlasa ko. So, nakita niyo po, hindi ko man gusto na ayawan ko si basil at saka si parsley. Pero yung utak ko, pag pumasok sa dila ko, hindi niya kayang tanggapin. Ang lasa ko sa kanya, insekto, pero sila sarap na sarap. It's not my fault. It's my default. Diba? Ayun. So nakita niyo po, maaari nating tingnan ang mga bagay sa iba't ibang perspektibo para unawain ang bawat isa. So next slide na lang po. Diba? So, ang importante lang po ay we try to adjust, pangunawa sa isa't isa. Next slide. Para maintindihan natin ang dakilang plano ng Diyos sa atin at sa kanyang plano sa pangkabuuhan. Paano ba tayo gagamitin natin sa mundong ito to make this place like Eden? In restoring this earth, this world like Eden. Kaya nga di ba, sa Revelation, makikita mo, magkakaroon ng bagong langit at bagong ang lupa. Bagong langit, bagong lupa. Sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako. In that transformation. Sabi dito sa 1 Corinthians 12:21, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Di ba? Sasabihin mo ba sa iyong mga kamay, hindi kita kailangan, at sa iyong paa, hindi kita kailangan. We are one body. Isang kamay natin, ikaw, maaaring kamay. Maaaring next, ang gift mo is hand. Magaling ka. You know, ang galing mong mag-drawing, ang galing mong sumayaw. Yung tinatawag namin dyan, yung gift of service, yung binasa natin doon sa Romans 12. Yung gift of the hand, the diakonia, siya po yung mga perfectionist in terms of arts, yung basta yung ano nila, sa dance. Once na may mga ginawa sila, with precision yan. Ako, sabi ko nga, natatawa ko sa sarili ko. Siguro kung ako naging surgeon, dumating sa akin yung pasyente ng humihinga, paglabas. Because I'm so clumsy. Ang cellphone ko ilang beses nalalaglag. God, glory to God. Ayoko, wala naman akong bayad mag-promote kung ano to, pero nakakailan na, hindi pa rin naman siya nasisira. Glory to God. Pero alam mo yun, pero yung mga surgeon, makita natin, di ba, sobrang precise. Yung mga architect, pag nag-drawing, ganyan. Ako pag nag-drawing, wala pa akong sulat sa team notebook, kahit hanggang ngayon na walang bura. Hindi ko sinasabi na puro negative ako. Pero sinasabi ko lang yung totoo ko sa inyo, na hindi po talaga ako kasing in terms of
masino, ano ba, ang tawag dyan? Masino, basta hindi ako magaling sa mga ganong bagay na perfectionist. Minsan pag nakita ko, ako maganda na yan, okay na. Pero po sa mga talagang magagaling sa art, bakit mayroong itim dito na konti? Dapat wala yung shade na yan dito. Ganon sila. Ako, pagkita ko lang, ay ganda. Ang ganda ng message. Diretso na. Wala na akong masyado sa detalye. So, we are wired like that, differently. Next slide, please. Sabi dito, on the contrary, sabi niya, 1 Corinthians 12:22-23, those parts of the body that seem to be weaker, indispensable, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Next slide, please. While our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. So that there should be no division in the body, that each part should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Ganon tayo po kinait ng Lord. Hindi porket, hindi mo kayang gawin yan. Wala kang aral eh. Iismulin mo yung tao. The Lord destined, ordained him or her for greatness. Amen po ba? Kasi we are part of the body. Pag wala siya, kulang. Malungkot. Di ba may kasabihan nga tayo ng kwento? Sa part of the body, nagyayabangan. Ako ang mukha dito, syempre, ako yung pinakamaganda. Ako yung talagang di ba? Kasi yun yung nakikita smart girl. Ito yung ito yung parang carrying artistahin. Samantala sabi, hindi ako yung kamay, magaling ako yung gumagawa. Sabi niya, ako yung gumagawa, kaya magaling ako. Samantalang mayroong nananahimik dyan, nandun sa likod. Hindi makapagsalita, pero nung nag-malfunction, hindi makadumi, anong nangyari dun sa mukha mo? Tsaka sa kamay mo, nakatrabaho ba? Hindi, may sakit ka Ganon din po tayo. Whether na ikaw po yung makikita mong sa feeling mo na ikaw yung pinaka-aba, hindi aral, we are one in the body of Christ. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, next slide. So, nakita po natin, individually and collectively, may plano ang Diyos sa buhay natin. And the plan of God is the best para sa atin. Jeremiah, again, ulitin ko lang yung ating pinaka-verse. Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for your welfare, not for evil, but to give you future and hope. Diba? May plano ang Diyos sa iyo at sa akin. Next slide, please. So yun, next slide, please. Ayun. So makita natin, kapag tayo nagsama-sama, ano man tayo, sabi niya, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it is God's work. Iba't iba man tayo. Pero lahat ng yon, ang Panginoon pa rin ang nag-design nun para sa kanyang greater plans at ma-execute ang plano niya dito to make this place, to make us, diba? To make this place, to make this world a better place. Like Eden, i-restore siya dun sa original condition, how God created this world. At kung paano kinreate si Adam according to his image. We can be restored. Huwag po tayong maging tayo, be yourself, and do all things for the glory of God. Amen po ba? Thank you, Lord. Sige po, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Nawa po kami lahat, Lord, ay nag-impact sa amin ang mensahe mo ito, Panginoon. Patuloy niyo kaming baguhin each day, Panginoon, O God.
At tunay, Panginoon, O God, na maging kabahagi kami, Panginoon, sa iyong dakilang plano, O Diyos, sa mundong ito na aming ginagalawan. At yung sarili namin, Panginoon, mai-align namin sa iyo, O Lord. Ma-restore yung image, Panginoon, how you wired us, O God, kung paano mo kami nilikha, O Diyos. At tunay na maging kagamit-gamit, Panginoon, for the expansion of your kingdom and make this place like Eden, O God. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede po tayong tumayo. Lahat po ng narinig natin, para po ma-apply natin ito, ang sabi po ng Holy Spirit, gusto ko pusong dalisay. Dalisayan ng Diyos ang puso nating lahat. Nasa online. Let's sing it to the Lord. Awitin po natin ang awit na ito para God create now in us a new heart. A pure heart. Kasi kung hindi po dadalisayan ng Diyos ang puso natin, maaring mismo sa sarili natin, hindi tayo maniwala. Without pure heart and pure mind, hindi natin kikilalanin how God created us. Kung malinis ang isip, malinis ang puso, ang lahat ng maririnig natin, makikita natin, magiging malinis. Ang kayang i-absorb ng malinis na isip ay malinis din. Kapag marumi ang isip at marumi ang puso ng tao, hindi natin kayang unawaan yung nakikita nating likha ng Diyos sa harapan natin. Hindi ko maunawaan ang bawat isa sa inyo kung wala akong malinis na puso. Amen. Hindi ko maunawaan ang aking asawa, ang aking mga anak, aking kapatid, ang aking kaibigan, aking kapitbahay. Hindi ko maunawaan ang aking bishop, aking pastora Rachel, ang lahat ng taong nakapaligid sa atin kung marumi ang isip at marumi ang puso natin. So, ipalinis natin ito sa Diyos ngayong umaga. Yes, Lord. Upang maranasan natin ang bagong kaisipan, bagong perspektiba, that God created us, destined us to be a blessing. Amen? Yes. Hallelujah. God destined us to be great. Magamit po tayo for His greatness, for His glory. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo ay maging liabilities. Nilikha tayo ng Diyos to be an asset. Hindi pa late. Kahit ngayon lang natin narinig na meron palang gagawin ng Diyos because we are fearfully and wonderfully made by God. I-accept natin sa umagang ito. It's a great challenge for us. Isang challenge sa bawat isa sa atin ngayong umaga na kaya pala tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito. Baka ngayon mo lang narinig, lalo na sa online na makakarinig ng message na ito. Hindi mo alam, hindi mo namamalayan na meron palang pinagagawa ang Diyos sa akin. Bakit hanggang ngayon nag-i-exist pa ako? So let's sing this song. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng isang pusong dalisay. Maaring may ginagawa din tayo na alam natin na parang hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ginagawa ko lang yun dahil gusto ng laman ko. Ipalinis natin sa Diyos ang puso natin. May mga bagay na ginagawa natin dahil gusto lang yun ang laman natin. Bilang tao, may kanya-kanya tayong gustong gawin, but let's ask God, ito po ba ay kalooban mo o Diyos na gawin ko? Or ginagawa ko lang to dahil gusto to ng laman ko para ikasiya ng laman ko? Ang mahalaga po sa buhay na ito, we are walking in the will of God, we are doing everything under the will of God. Father God in heaven, we humbly come before your throne and we ask the power of the Holy Spirit to speak to us, to deal us. May mga bagay po na hindi namin ginagawa na dapat namin gawin, pero may mga bagay din pong ginagawa namin na hindi dapat namin ginagawa. Ang maging laman ng puso po namin sa oras na ito, habang dinadali sa inyo po ang puso namin, ang panalangin po ng bawat isa, mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Kalooban mo, O Diyos, ang siya maghari sa aming mga buhay. Baka po nagkakamali kami,
ng iniisip, nagkakamali kami ng kinikilos. Akala namin okay lang ang lahat ng ginagawa namin. If it is outside your will, we are not pleasing to your sight. Hindi kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, minister to each and every one of us. Holy Spirit, we want you to speak to us. We want you, Holy Spirit, to deal us this morning. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Bigyan mo kami ng pusong dalisay sa umaga. Yes, Father God. Hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Yes, God. Hallelujah. Pusong dalisay. Hallelujah to the living God. Yes. Kung meron po kayo nakikitang karumihan sa aming mga puso, palitan niyo po ito, O Diyos, ng isang pusong dalisay. Hallelujah. Yes, God. Isang pusong tapat, O Diyos, na sa iyo'y nagmamahal, O God. Isang puso, O Diyos, na sa iyo ay walang alinlangan, O God. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na ika'y parang alam, ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, awitin natin pusong dalisan. Yes, God. Ipasiyasat po natin sa Diyos ang ating mga puso. Ipasiyasat po natin sa Diyos ang lahat ng laman ng puso natin ngayong oras na ito. Ipalikha po natin sa Diyos ang isang pusong dalisay. Hallelujah. Yes, Father God. Narito po yung mga anak, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, likhain mo ang isang pusong dalisay sa bawat isa sa amin. Para sa akin. Yes, Lord God. Hallelujah. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parang alam, ang dugo'y pagpupuri sa'yo. Sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parang alam, ang dugo'y magpupuri. Minsan pa, isang pusong tapat. Pusong tapat ang ibigay mo sa iyong mga anak mo, Diyos. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parang alam, ang dugo'y magpupuri. Dalawang kamay natin sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa kaliwanagan ng iyong mensahe ngayong umaga. Kung meron po sa amin, O Diyos, na laging nakatingin, nakikinig sa sinasabi ng tao para sa amin, sa oras pong ito, O Diyos, bigyan mo kami ng bagong kaisipan na ikaw ang lumikha sa amin. Huwag namin i-define ang sarili namin sa sinasabi ng iba.
God, tingnan namin ang sarili namin ngayong umaga na kung ano at kung papaano ang buhay namin ay magagamit para sa iyong kaluwalhatian. God, you created us fearfully and wonderfully. Nilikha mo kaming kawangis mo, O Diyos, kaya walang anak ng Diyos na mamaliitin ang kanyang sarili na wala siyang magagawa para magkaroon ng pagbabago sa mundong ito. Father God, marami kaming kahinaan. Maraming bagay, Panginoon, na sa paningin ng iba, hindi kami matuwid, hindi kami maayos. Pero sa umagang ito, O Diyos, maging laman ng isipan at puso namin, na lahat kami nilikha mo, kung papaanong pinaglakip-lakip mo ang mga bagay-bagay sa buhay namin, para sa kabutihan namin mga anak mo na nagmamahal sa iyo, na tinawag mo ayon sa plano mo. God, you created us with great plan and purpose. Dalangin po namin sa oras na ito na lalabas kami ng iyong bahay, ng templo mo, Panginoon, ng bahay-sambang ito, at ang lahat ng nasa online, Panginoon, sa pagwawakas ng gawain ito, Panginoon, ang mananatili sa aming puso, ang identity namin, anak kami ng Diyos. Ang Ama namin nasa langit, we are destined for greatness. Binuhay mo kami, nilikha mo kami, dahil may gagawin ka sa buhay namin na kamanghamanghang bagay para magamit kami at maging pagpapala kami sa mundong ito. Salamat po. Yan pong aming inaangkin sa umagang ito. In Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na tayo. Let's call Pastor Fernan para sa offering. Mandang umaga po sa bawat sa tayo ba'y pinagpala? Diba, medyo tayo po'y darako sa pagbibigay. Ang ating pong teksto ay mababasa po na sa Luke chapter 8, verse 1. Sabi rito, pagkatapos nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masamang espiritu. Verse 3, si Juana, na asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa pangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Pinagpala po ang pagkakabasa ng Diyos. Makita po natin dito, binasa po natin, no, yung may mga pinagaling, si Jesus Christ, ang masamang espiritu, pinalayas. Pero nakita po natin rito yung kanilang pagkaganti o pagbabalik bigay kay Lord sa kabutihan ni Lord sa kanila, no? Nagpalayas ng demonyo, pinagaling. Amen? Yung application dito sa kanila, makita natin dito sarili nilang pera. Yung ginagamit nila sa panusto sa pangailangan po ni Jesus Christ at ng kanyang mga alagad. Sariling bulsa. Logically, kung nagbibigay sila ng sariling bulsa sa paggawain ni Jesus Christ, siyempre sa gawain ni Lord, lalo silang mapagbigay. Amen? Logically yun. So, nai-apply nila yung sinabi ni King David sa Psalms 116 verse 12, sabi ron, ano ang may gaganti ko sa kabutihan ng ginawa ng Diyos sa akin? Yun po yung application ng mga pinagaling ni Lord Jesus Christ, no? Tumalima agad sila na ginantian kagad nila nung kanilang sariling bulsa, no? Ginamit sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam nyo, pagka tayo nagpagamit kay Lord, kung anumang resources meron tayo, si Lord, hindi niya po yan yan po yung lagi nakikita niya. No? God is a God of, siya ay Diyos na hindi mapapasubalian. No? Nakikita niya. Kaya, yun po, kung ano pong pwedeng resources na ano ang pwede natin ipagkaloob kay Lord, whether sa church o sa iba, no? Basta sa kingdom niya, yan po ay hindi makakalimutan ni Lord. Pero makita po natin itong mga babae, nag-response agad. Pinagaling sila, di ba? Kung sila na hospital, magkano kaya gagastusin nun? Hello? Pero sila pinagaling, pinalay sa mga spirit, pinagaling. No? Ganun po. Ako nga, pinagaling din eh. Di ba? Nasa Saudi ako, yung patoto ko, yung baka hindi lang patoto, di ba? Malapit na mamatay sa Saudi. Di ba? O sa pagbabasa lang ng salita, gumaling ako, hindi na ako nag-hospital.
Kung na-hospital ako, magkano kaya ubus nga yung pera ko sa barkada lang eh. Di ba? Pag zero balance ako. Hindi na ako nakabalik ng Saudi, pero may re-entry pa ako noon. Pero glory to God, binigyan po tayong trabaho rito na magandang trabaho. Amen? Kahit hindi tayo nakatapos, no? Basta nagpagamit tayo kay Lord. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko rin. Amen? Kaya parangalan po natin si Lord sa pagbibigay po sa kanyang gawain. Tayo po lumukot manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga huwarang babaeng ito, O God. Lord, sila ay pinagaling mo. Merong mga demonyong spirit sa kanilang katawan, O God, pero pinalayas mo, O God. Pero sa kabila nun, Lord, tanto kagad ang kanilang tugon, O God. Anong meron silang personal na pag-aari, O God. Ito'y nilalaan nila sa iyong gawain, O God. Hindi nila alintana na ang pinaglilingkuran pala nila ay Diyos na makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, lumikha sa amin, ibinigay ang buhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Nawa, maging kagaya namin sila, O God, sa aming mga buhay, O God. Pamarisan namin sila, O Lord, sa kanilang pagkakaloob sa iyo, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, sa iyong papuri, luwalhati, karangalan. Itong aming dalangin, tangi lamang po. Sa pangalan ng Penotype na natin masabi na, Amen. To God all be the glory. Praise. You're not a God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. Praise God. Bago po tayo mag-closing song, tandaan niyo po yung dalawang salita. Divine assignment. Lahat po tayo may divine assignment tayo kay Lord. Amen? Araw-araw po may assignment tayo kay Lord. Magmahal po tayo ng ating kapwa at gumawa po tayo ng mabuti. Huwag po natin kakalimutan yun. Meron po tayong divine assignment sa Panginoon. Para yung plano niya
na yung destined for greatness magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Amen? Let's all stand up. Yung divine assignment po natin kay Lord, ayaw ni Satan magawa natin yan. Kaya huwag tayo makikinig sa mga negative. Amen po? God bless po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin ang deklarasyon ng aming awit, kasama namin ang Diyos. Hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, dumaan man kami sa ilog, di kami malulunod, dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Father God, we are covered by the blood of Jesus Christ. Alam namin, Panginoon, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Nawa, O God, wag namin makalimutan ang mga salita mong ibinaba ngayong umaga. Pagpalain niyo po kami upang ang buhay namin ay maging pagpapala din po sa maraming tao, Panginoon. I-bless mo po, O Diyos, ang buong linggo na aming pagdadaanan, Panginoon. Ilayo mo ka ang bawat isa, 10 ng aming mga pamilya, sa anumang kapahamakan, sakit, karamdaman, at higit sa lahat, sa anumang kilos at galaw ng kaaway. Father God, yung divine provision, divine protection, divine intervention, divine healing mo, kiniklaim po namin, mararanasan namin. Itaas po natin ang 2 kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isa ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig, kagandahang loob at kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayong lahat na mapayapa. Magmahalan ang bawat isa. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name, everybody shout, Amen! Amen and Amen! Hallelujah! Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Praise God. Praise Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Amen! Uuwi tayo ng tagumpay. Woo! Umuwi tayo ng masaya, masigla. Amen! Kasama natin Amen! ang Diyos. Amen! Kasama natin. Amen! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen! Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ba ang Diyos? Di ako malulungkot, Hindi tayo dapat di ako malulungkot. matatakot. Kasama natin ang Diyos.